Napakagaling umakting ni Shanks mga tol na paniwala na si Shamrock, si Garling at ang iba pa na talagang kinamumuhian niya ang mundo. Bumalik siya ng Meridian, naging isang Celestial Dragon at naging isang God's Knight, pero ang plano niya nga ang magkaroon ng mas marami pang kaalaman patungkol sa Holy Land. At in fact siya pa nga ang nagpalaya sa mga slave, pati na nga rin kay Fisher Tiger. So One Piece Chapter 1167 at ang title nga nito ay Ida-san. At nagsimula nga itong mga tol 33 years ago matapos ang God Valley Incident. Dito may ini-interview si Morgan kung saan sinabi nga ng lalaki na nakita niya raw na talagang papalapit na yung mga pirata sa pangpang. Pero may bigla na nga lang daw napakalaking anino ang nagpakita sa likuran ng mga ito at isang napakalakas na pagsabog ang nangyari. Dito naman sa Impel Down pinag-uusapan nga rin ng mga nakakulong na pirata yung nangyari. Sabi nga ng isa dyan, yung barko nga raw nila nawasak na bago pa nila napansin ito. At dahil doon parang pagkain na nga lang daw sila ng mga isda. Nagtanong naman ang kasama niya dyan kung hindi ba yun seeking attack, pero sagot niya nga hindi dahil sa hugis tao raw yung umatake. Dito naman may isang fisherman ang ini-interview at tinatanong nga siya dyan kung nangisda ba ang mga ito sa Florian Triangle. Pero sagot nga nito mga tol talagang hindi raw sila nangingisda malapit sa region na yon. At lahat nga raw alam na talagang kailangan nilang umiwas doon. At anyway, yung malahalimaw nga raw na nandun parang hugis nga raw ng isang tao. At mula nga dyan pinaliwanag ng narrator yung mga sabi-sabi na kumakalat sa buong mundo. Noong mga panahon nga raw na yan nagsimula yung sabi-sabi na dyan malapit sa mga Grand Line countries merong halimaw ang nag-aabang. Nandyan nga lang daw ito sa mahabong na dagat at ang target nga ang mga pirata. Ang identity nga raw ng halimaw na yun walang iba kundi si Harald. Naglalayag nga raw ito sa karagatan na yan at mismong nakita nga ng ibang mga giant. At para sa kanila talagang simbolo raw ng takot yang si Harald. Ngayon nagtatrabaho na nga raw ito sa world government bilang backup ng Navy para mapagbayaran yung mga kasalanan ng lahi nila sa history. So basically mga tol, si King Harald nga yung halimaw sa misteryosong Florian Triangle na alam natin na talagang kinatatakutan nga ng mga pirata. Naging slave na nga talaga siya ng world government at ginagamit nga si Harald para pigilan ang mga pirata. Ironically, alam natin na kaya nga ito ginagawa ni Harald para mapagbayaran yung mga ginawang kasalanan ng lahi nila sa history. At yun nga yung pagiging brutal at talagang walang awa sila sa mga tao. Pero ngayon parang pareho lang naman yung ginagawa ni Harald dahil tao din naman yung mga pirata. Parang inuulit niya lang din yung mga ginagawa ng ancestor niya. Ang kaibahan lang merong gumagamit sa kanya ngayon. But anyway, decision niya yun sa buhay. Wala tayong magagawa dyan. Meanwhile, nagkaroon nga rin ng narration sa iba't ibang mga pirata. Ipinapakita nga sa atin ang mga dating Rocks Pirates kung saan matapos nga ang God Valley Incident naghiwa-hiwalay na ang mga ito. Makikita natin dyan si Kaido, Whitebeard, Big Mom, Ochoko at Shiki kung saan patuloy nga raw talaga ang pag-angat ng mga ito. Inaabot nila yung peak ng generation nila at ang mga pirata nga raw na yun nagka-clash para sa mga teritoryo nila. However, meron yung isang pirate crew ang talagang nalampasan lahat ng mga nagagawa ng iba at na-achieve nga yung parang imposibleng nagawa kung saan nalibot nga nila ang buong mundo. Tinanghal nga ang mga ito na crew ng Pirate King na walang iba kundi si Goldie Roger. At yung naging public execution nga ng Pirate King para maipakita yung kapangyarihan ng world government sa mundo. Pero dahil nga rin daw dun mas lalong tumindi pa yung mga pirata, mas napakadami yung naglayag. Yun nga para hanapin yung mga kayamanang iniwan ni Roger ang One Piece. Hindi nga raw talaga inaasahan ito kung saan dyan nga nag-umpisa ang Great Pirate Era. Dahil dyan talagang kinabigla ng Navy ang nangyari at ang resulta kinailangan nilang mag-drop ng mahigit 10 giant para sa hanay nila. At yun nga para pantayan yung naging pagdami ng mga pirata. Meanwhile, sa mga panahon nga na yun nagkaroon na rin ng formal permission si King Harald para bisitahin ang Holy Land. Diyan nga nakausap niya ang mga Gorosei kung saan binigyan nga siya ng kontrata at seal ng mga ito. Nilagyan nga siya ng tattoo sa braso na tinatawag na Shallow Sea Contract at ipinaliwanag ni Warkery na ngayon daw right hand na ng God's Knight yang si Harald. At yan nga raw ang God's Steel. Natuwa naman ng Giant at sinabing great honor nga raw yan para
para sa kanya. At paliwanag pa nga ng mga Gorosei, meron nga raw 3 level ang contract na yan. Yang Shallow Sea contract minor lamang at ang pinakamababa. Ang sunod nga raw ang Deep Sea at ang Deep Sea, kung saan nakareserve nga raw ang kontratang yun para magkaroon ng buong ugnayan sa True God. At 13 individual nga lang daw sa buong mundo ang nagkaroon ng privilege para sa kontratang yon. So basically mga tol, sa kontratang to ni Harald, wala pa nga siyang direktang ugnayan kay Im-sama. At tanging mga Gorosei nga lang ang nakausap niya rito sa Holy Land. Yung 13 individual probably walang iba kundi ang mga Gorosei at ang mga God's Knight. At mukhang kailangan ngang umangat ng ranggo netong si Harald kung gusto niya talagang mapabilang sa mga individual na yon. So dito nga napatanong si Harald kung ano ba ang ibig sabihin agad ng mga ito. Pero sagot nga sa kanya ni Ethan Baron, malalaman nga lang daw ni Harald ang malalim na katotohanan ng buong mundo kung dumating yung araw na maging isang full God's Knight na ito. Tanong pa nga ni Harald kung magiging member nation na ba raw ang Elbap. Sagot naman ni Saturn, naturally sa mga punto raw na yun ang buong mundo talagang i-welcome sila. Meanwhile, cut naman dito sa nangyayaring parang meeting ng mga God's Knight. Diyan sa tinatawag nilang Night Temple Shangara, Domain of Gods. Tumanda na nga dyan mga tol si Garlic kung saan siya nga ang captain ng mga God's Knight. At makikita nga rin natin na malaki na nga rin dyan si Shamrock. Napatanong nga dyan yung si Garlic kung ano ba ang pinaplano ng The Great One. At tanong naman ni Somers kung talagang susunod ba raw yung si Harald kahit nangahari ito ng Elbap. Sagot naman ng Giant, of course, sabihin nga lang daw sa kanya. Sabi naman ni Garling, magtabi nga lang daw ito ng long distance Dendenmushi at tatawag nga raw sila pag kailangan nila yang si Harald. Okay nga lang daw na mag-leg ito sa buong mundo pero ipinagbabawal ang sabihin niya sa iba yung naging kontrata niya sa world government. At mula nga dyan mga tol, sumang-ayon nga si Harald. Cut naman 20 years ago sa Ryugu Kingdom ang Fishman Island kung saan nagtatawanan nga si Harald at Neptune habang nagiinuman ng dalawa. Sabi ni Harald, napakatagal niya ng araw hindi tumatawa ng ganyan. Sabi naman ni Neptune, ganun nga rin daw siya. At talagang parehong araw yung problema nilang dalawa. Dagdag pa niya, siguro raw hindi naman daw talaga ganun kasama ang anak niyang si Harald. At wag nga raw nilang kalimutan yung kabataan niyang si Harald. At dahil dyan, talagang napatawa na lamang si Harald mga tol. Dagdag pa nga ni Neptune, sabi raw sa kanya ng fortune teller, magkakaroon na siya ng babaeng anak sa mga susunod na taon. Kaya kung tama na nga raw ang oras, bakit hindi nila arrange si Loki at ang magiging future daughter niya? So hindi pa nga sinisilang mga tol, gusto na agad ipakasal si Shirahoshi kay Loki. Dahil dyan talagang napakalakas nga ng tawa ni Harald. Tama na nga raw yan at masyado na raw sobrang sinasabi ni Neptune. Wag nga raw nilang madaliin dahil hindi raw agad magiging matanda ang anak niyang si Neptune. Sabi naman ni Neptune, ang babaeng anak niya nga raw na yun magkakaroon ng kapangyarihan na hindi kayang i-handle ng kahit na sino man. Dahil nga dyan parang natuwa si Harald mga tol at perfect match nga raw ang dalawa. Mag-inom nga raw sila para sa troublemaker niyang anak na si Loki at para sa anak na babae ni King Neptune na isisilang pa lamang na tinawag nga ni Harald na Mosa. So basically mga tol, parang confirmation nga to na si Mosa yung laging kausap ni Loki sa Dendenmushi walang iba kundi si Shirahoshi. Mukhang inarrange nga talaga yung marriage ng dalawa kaya siguro nagkaroon nga sila ng contact. Parang kinonfirm nga rin ito mga tol kung gaano ka-importante si Loki sa kwento. Dahil alam natin na ang kapangyarihan nga ni Shirahoshi ang Poseidon. Perfect match daw ang dalawa ni Loki. Kaya maaaring may kapangyarihan nga si Loki na hindi nga natin sigurado pero maaaring kasing lakas ng isang ancient weapon. Meanwhile sa parehong taon dito sa Elbap nandyan na nga si Sol. At sinabi sa kanya ni Harald na okay nga lang daw na minerahan ito dyan. Pero tinanong niya nga kung sakaling willing ba ito kung mag-open sila ng school. Sagot naman ni Sol mga tol, isang magandang deal nga raw yon. Meanwhile 15 years ago sa Maridio isang major incident ang nangyari. Nagsisigawan nga dyan ang mga Celestial Dragon kung saan tumakbo nga raw ang slave nila. At yung mga kulungan nga raw nasira. At dito makikita natin na tumatakbo nga si Fisher Tiger. Habang sinasabi niya nga dyan sa iba na magmadali kung hindi magiging pet nga raw ang mga ito ng mga Celestial Dragon habang buhay. Pero dito nga habang tumatakbo siya merong nakaharang sa dadaanan niya. Nabigla nga siya dyan at napatanong kung isa ba yung God's Knight pero patuloy pa nga rin yung pagtakbo niya. Nag-clash nga
sila rito mga tol, pero ang nangyari nasira nga ang seal stone ni Fisher Tiger. At dito kapansin-pansin mga tol na ang nakaharap nga na yan ni Fisher Tiger walang iba kundi si Shanks. At kasabay nga ng ginawa niyang yan, sinabi niya kay Fisher Tiger na iiwan niya nga raw ng bukas yung mga armory at sasabihin niya nga raw ang location ng mga yon. At kasunod nga niyan mga tol, isang napakatinding pagsabog ang nangyari dyan sa Marijua. At dito pinapakita nga sa atin yung naging pagtakas nila Boa Hancock at ng mga kapatid niya. Napakatinding sunog ang nangyari dyan sa Marijua at talagang napakaraming ang mga slave ang pinalaya ni Fisher Tiger. Mula nga dyan sinabi ng narrator na yung pag-atake nangyari sa Marijua kagagawa ni Fisher Tiger at matapos ang insidente naging captain siya ng Sun Pirates. So kaya salamat nga kay Shanks mga tol, dahil kung hindi dahil sa kanya talagang hindi magagawa ni Fisher Tiger ang lahat ng ito. Hindi niya nga kayang basagin mag-isa yung seal stone niya. Bukod doon hindi niya malalaman yung location ng mga armory na pinasabog niya. Kaya talagang grabe nga mga tol yung ginawa ni Shanks sa mga Celestial Dragon. So anyway, mukhang pinatawag nga rito si Harald ng mga God's Knight. Pinag-uusapan nila yung nangyaring insidente dyan sa Marijua, kung saan sabi ni Harald talagang matindi raw yung nangyari. Sabi naman ni Sommers mukhang taga-government din ang nag-iwan ng bukas ng armory, kaya ngayon nasa kanila na kung paano nila mahahanap ang salary na yon. Mula nga dyan mga tol, pinakilala ni Garling ang isa pa niyang anak. Nakababatang kapatid nga raw ito ni Shamrock at talagang nagkahiwalay nga raw ang dalawa ng napakatagal na panahon. Nagsuffer nga raw ito ng matinding paghihirap sa surface ng mundo at naniniwala raw si Garling na magiging malaking asset ito gaya ni Shamrock. Binigyan nga rin daw ito ng deep sea contract at pansamantala meron itong God Steel rank na gaya kay Harald. Sagot naman ni Harald, alam niya na raw na sinabi niya ito kay Shamrock pero feeling niya nga raw talagang nakita niya na ito dati. Well for sure nakita na nga ni Harald itong si Shanks dahil sa crew nga ito ni Goldie Roger. At siguradong sa mga panahon nga na yan ilang beses nang nakalaban ni Harald si Roger. Lalo pat hinahanti nga ni Harald yung mga piratang naglalayag sa Grand Line. Pero dito pinakita na nga si Shanks mga tol kung saan meron nga siyang benda sa may kaliwang mata. So mali na naman yung spoiler mga tol, hindi eye patch kundi benda nga yung nakalagay sa mata ni Shanks. So hindi pa nalalapit yung pagtatapos ng One Piece mga tol, wala pa nga talaga yung one eye patch pirate na sinasabi ni Oda. So galit nga dyan na sumagot si Shanks kay Harald mga tol at sinabi niyang hindi niya raw alam ang mga pinagsasasabi nito. Isa nga lang daw itong commoner giant na nagmula sa surface, kaya wag nga raw itong umakto na parang pamilyar sa kanya. Biniyayaan nga raw siya mula pa pagkasilang ng dugo ng isang Figureland at walang duda mas mauna raw siyang maging isang God's Knight bago yang si Harald. Dahil dyan parang nabigla nga si Harald mga tol at sinabi niya na lamang na maaaring nagkamali nga raw siya. So grabe yung acting ni Shanks mga tol, talagang ipinapakita niya nga yung ugali ng isang typical Celestial Dragon. Paniwalang-paniwala si Harald, si Garling at si Shamrock pero deep inside talagang may motibo nga si Shanks kaya siya bumalik dyan sa Marijua. At dito nga naglalakad ang dalawang kambal mga tol. Napakaangas nga dyan ni Shanks mga tol at talagang hindi nga siya papatalo sa kapatid niyang si Shamrock. Pareho nga silang nakasuot dyan ng isang outfit ng isang God's Knight pero pinakamababa nga yung rango dyan ni Shanks mga tol at talagang kailangan niya pang patunayan yung sarili niya para mababilang siya sa mga God's Knight. So sinabi dyan ni Shanks si Shamrock na gusto niya nga raw na magkaroon pa ng knowledge patungkol sa Holy Land. Kailangan nga raw na siya mismo makahuli ng traitor na yun para makuha niya yung credit. Kaya kung meron na ba raw lead yang si Shamrock? Sagot naman ni Shamrock makakahintay nga raw yun hanggang sa gumaling na ang sugat niyang si Shanks. Sabi naman ni Shanks matinding pagdurusa at 24 years ang nasayang sa buhay niya. Kaya ang lahat nga raw ng ito talagang bago para sa kanya. At dagdag niya pa talagang kinamumuhian niya nga raw ang lahat sa mababang lugar na yon. At yun habang nangyayari nga yan at naglalakad ang dalawa tumingin nga sa kanila si Harald. Siguradong nagsosuspecha nga siya at maaaring alam niya talaga kung sino nga yang si Shanks. Well anyway, ang sugat ni Shanks maaaring yan nga yung isa sa mga peklat sa mga mata niya. At alam natin na yung isa nga dyan nakuha niya kay Blackbird. Anyway, cut naman sa Elbap kung saan nagkaroon nga ng sakit etong si Ida. Sinabi nga sa kanya ng doktor nila na talagang limited nga lang daw yung medical knowledge niya. At kailangan nilang tawagan si Harald para makahanap ng mas skilled na doktor. Pero ayaw nga ni Ida dahil sa talagang marami raw itong inaasikaso. Sagot naman ng doktor, ano pa raw ang punto ng pakikipag-ugnayan nila sa world government kung hindi nila gagamitin yon. Pero sagot nga ni Ida, makaka-recover nga raw siya ng siya lamang. Sabi naman ng doktor, patuloy nga raw yung sinasabi ni Ida pero patuloy nga raw itong humihina araw-araw. Kailangan nga raw gumaling nito dahil sa talagang
masasaktan nga raw si Harald. Tuwing uuwi nga raw si Harald lagi itong pumupunta sa mga elder at nakikiusap na payagan na nga silang dalawang magpakasal. Sabi naman ni Ida masaya na nga raw siya kung anong meron siya ngayon. Nag-enjoy nga raw siyang makipagkaibigan sa mga sailor na pumupunta dyan. Hindi nga raw malaki yun pero feeling niya talagang nakakatulong siya kay Harald dahil doon. Mula nga dyan biglang dating nga dito si Loki kung saan may pinatay nga siyang malaking toro. At sinabi niya nga dyan sa isang batang giant na lutuin nga raw yan para sa matanda. Yang taverns nga raw na yan hangout spot niya kaya gusto niyang i-reopen nga raw yan ng matanda. So yung matandang tinutukoy niya mga tol walang iba kundi si Ida. Sabi naman dito ng doktor kay Ida yung troublemaker nga raw na yan talagang lumaki ng hindi nila mapigilan at mabuti raw kahit papaano napapasunod dito ni Ida. At kahit nga raw si Haru din at ang mga kaibigan nito naglayag para maghanap ng doktor. Sabi naman dyan ni Ida talagang nagtutulungan raw ang lahat kaya gagaling nga raw talaga siya at napapangiti pa siya. At kat naman dito sa Alcohol Village ang hometown ng biological mother ni Loki. So kausap niya nga dyan ang mga relatives ng nanay niya at sinabi nga nila na hindi nila matiis na ang taga-ibang bansa na babaeng yun talagang mapapabilang sa royal family. Siguro raw kakampi sa kanila yung si Loki dahil sa mga kamag-anak nga raw sila ni Istrid. Siya nga raw ang tunay na asawa ni Harald at hindi nila hahayaan na makuha ng iba yung mga ipapamana. Kaya dahil nga raw doon nilagyan niya ng poison ang inumin ng babaeng yun na si Ida. Nakamamatay nga raw talaga yun at bilang na raw ang araw nung si Ida. So dito naman nalaman natin ang pangalan ng batang babaeng giant si Mato. At sinabi nga sa kanya ng doktor na hindi nila mahintay na hindi tawagan si Harald. At dito habang nakahiga at mahina si Ida, sinabi niya nga na talagang hindi sila blood related ni Loki. Pero talagang nakikita niya nga raw ito pareho sa kung paano niya tignan si Loki. At si Loki nga raw ang kanyang cute little son. Mula nga dyan mga tol, grabe mukhang nagwala na nga talaga dito si Loki. Parang binali niya nga dyan ang kamay ng giant na nanglason kay Ida habang tinatanong niya nga ito kung hindi ba raw mamamatay si Ida. Mula nga dyan dito, grabe talagang sinunog nga ni Loki ang buong town. Habang hawak niya nga si Legang ng lason kay Ida, habang sinasabi niya naaalala niya pa nung araw na isilang siya na talagang kinamumuhian siya ng nanay niya at tinapon pa nga raw siya nito sa underworld. Ano pa nga raw ang silbi ng mga mamanahin ng mga ito? Mga basura nga raw ang pamilyang yan. Kaya inulit niya nga dyan yung tanong mga tol kung mamamatay ba raw talaga si Ida. Habang dito nga mga tol pinapakita kung saan naaalala ni Loki si Ida. Nung time na sinabi sa kanya nito na siguradong malungkot raw yang si Loki kaya bakit hindi na lang daw ito manatili kasama sila. At dito mga tol talagang napasigaw nga si Loki na si Ida nga lang daw ang tanging inang kilala niya. So dyan pa lang mga tol makikita natin yung mga ginawa ni Ida para kay Loki. Hindi nga lang pinatira ni Ida si Loki kundi talagang itinuring niya nga ito na parang anak niya talaga. Kaya dahil dun itinuring nga rin ni Loki na nanay niya si Ida. At ngayon talagang tumindi pa yung matitinding ginawa ng pamilya ni Istrid kay Loki. Talagang hindi tumigil ang kasakiman ng mga ito mga tol. Simula pagkabata alam natin yung pinagdaanan ni Loki sa kanya. Ngayon pinatay naman ng mga kamag-anak nito yung kinikilala niyang ina na si Ida. So I guess mamamatay nga talaga mga tol si Ida. Dahil sa present kung hindi ako nagkakamali hindi natin siya nakita. At ang nakita na lamang natin sa bar niya ang babaeng giant na si Mato. So ayun mga tol, let me know na lamang sa comment section below kung ano bang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagay!